watching your wallet, blood. How about that? I got work for you. As for Frank White. Nagsimula ang pelikula sa paglaya ng drug lord na si Frank White mula sa bilangguan matapos magsilbi ng sentensya dahil sa drug trafficking. Dinampot siya sa isang limousine ng kanyang mga babaeng bodyguard na sina Ray at Melanie. Pagbalik sa kanyang magulong bayan, nadismaya si Frank sa lumalalang kondisyon nito at nagpas siyang sakupin ang underworld ng lungsod sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga kriminal na pumalit sa kanya noong siya ay nakakulong. Ang kanyang layunin ay mangibabaw sa criminal world ng New York sa pamamagitan ng pagligpit sa mga karibal na faction, kabilang ang Colombian Drug Cartel at ang Triad. Sa ibang lugar sa lungsod, si Emilio L. Zappa, isang mahalagang tao sa Colombian prostitution ring, ay pumasok sa isang phone booth para lamang tambangan at pakainin ng sunod-sunod na bala. Kinuha ng mga salarin ang kanyang bag at iniwan ang kanyang katawan, kasama ang isang pahayagan na nag-aanunsyo ng paglaya ni Frank. Samantala sa isang kalapit na silid ng hotel, si Jimmy Jump ay nakikipagnegosasyon para sa isang cocaine deal kay King Tito, isa pang Colombian drug boss. Ang walang tigil na pagsasalita ni Jimmy ay ikinainis ni Tito, na biglang nagtaas ng presyo ng 10% na ipinagtaka ni Jimmy. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Jimmy sa bagong kondisyon at inalok ang kanyang suitcase bilang kabayaran. Ngunit nang buksan ito, puno ito ng mga tampon. Sa isang iglap, hinugot ni Jimmy at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga armas at pinatay si Tito at ang kanyang mga tauhan bago pa sila makapag-react. Matapos patayin ang mga Colombian, nakipagkita sina Jimmy at ang iba pang mga tauhan kay Frank sa isang suite sa Plaza Hotel. Lumalabas na ang pangkat ni Jimmy ang nasa likod ng pagpatay kay Emilio at si Frank ang utak sa likod ng lahat ng ito. Binati ni Jimmy si Frank ng may paghanga at iniulat na sina Emilio at King Tito ay parehong napatay at kinumpiska ang kanilang pera at mga ari-arian. Dahil wala na ang kanyang mga karibal, si Frank ay nanumbalik na ngayon bilang hari ng New York. Ipinagdiriwang ang kanyang pagbabalik sa kapangyarihan kasama ang kanyang mga tapat na tauhan. Ipinahayag ni Jimmy kung gaano katagal niyang hinintay ang pagbabalik ni Frank na sinasabing walang makakapagpasaya sa kanya na higit dito. Gayunpaman, nagagalit pa rin si Frank na hindi siya kailanman dinalaw ni Jimmy sa bilangguan. Ipinaliwanag ni Jimmy na ayaw niyang makakita ng hari sa likod ng mga rehas at sinubukang pakalmahin ang ego ni Frank. Kalaunan, lumabas si Frank para sa hapunan kasama ang kanyang abogado, si Jennifer, at ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama, si Joey Delicio. Habang kumakain, hiniling ni Frank kay Joey na mag-ayos ng isang pagpupulong kasama ang pinuno ng mafia na si Artie Clay. Pagkatapos, sina Frank at Jennifer ay sumakay ng tren ng magkasama. Sakay ng tren, nagbahagi sila ng isang mainit na halik na nagpapahiwatig ng muling pagbabalik ng kanilang naputol na pag-iibigan. Nang lapitan sila ng isang grupo ng mga tulisang African-American, tahasang isiniwalat ni Frank na may dala siyang baril na siyang dahilan ng kanilang takot. Sa halip na gumamit ng karahasan, inabutan niya sila ng isang bungkus ng pera at sinabihan silang hanapin siya sa plaza kung gusto nila ng totoong trabaho. Samantala, bumisita si Joey sa Italy upang lapitan ang pinuno ng mafia na si Artie Clay na naiirita dahil sa pang-iistorbo sa kanya habang naglalaro ng poker sa kanyang club. Ipinarating ni Joey ang mensahe ni Frank, ngunit tumanggi si Clay na isaalang-alang ito. Nilinaw niya na hindi siya makikipag-deal sa sinumang nakikipagtulungan sa mga itim na sinasabing mas gusto niyang makipagnegosyo lamang sa mga Colombian. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan, inihian ni Clay ang sapatos ni Joey at sinabihan siyang ipakita iyon bilang tugon kay Frank. Pagkatapos ay pinaalis niya si Joey nang walang karagdagang pag-uusap. Bilang tugon, dumating sina Frank, Jimmy, at ang iba pang mga tauhan sa club ni Clay. Humingi si Frank ng bahagi sa kinita ni Clay na ikinakatwiran na ang mafia ang yumaman habang siya ay nasa bilangguan at ngayon naman ay siya naman. Kinutya ni Clay si Frank na nagudyok kay Frank na barilin siya agad. The joint! Habang paalis siya, sinabi ni Frank sa mga tauhan ni Clay na maaari silang magtrabaho para sa kanya sa plaza kung interesado sila. Kalaunan, dumalo si Frank sa isang opera at nakipagkita sa alkalde ng New York. Hinimok niya ang alkalde na panatilihing bukas ang isang ospital sa isang lugar na may mababang kita. Sinabi ng alkalde na hindi ito kayang bayaran ng lungsod, ngunit nagalok si Frank na personal niya itong popondohan at sinabi sa kanya ng alkalde na kailangan niyang magkaroon ng $16 milyong sa pagtatapos ng quarter. Nagalit si Frank,
na nakikita ito bilang isang tiwaling pamamaraan upang pabayaan ang mga mahihirap at ilipat ang mga mapagkukunan sa mga mayayamang lugar. Kinabukasan ng gabi, hinarap si Frank ni na Detectives Roy Bishop, Dennis Gilly, at Thomas Flanagan mula sa NYPD Narcotics Unit. Dinala nila siya sa isang bakanteng lote at ipinakita sa kanya ang bangkay ni Emilio sa trunk ng kanilang sasakyan, sinusubukan nilang pilitin siyang umamin. Nang tumanggi si Frank, tinangka ni Thomas na bugbugin siya, ngunit lumaban si Frank at nakamit ang kalamangan. Itinutok ni Dennis ang baril kay Frank, na nagpatindi sa tensyon, ngunit pinatahimik ni Roy ang sitwasyon. Dahil wala silang konkretong ebidensya laban sa kanya, walang nagawa ang mga detective kundi iwan si Frank at ang lahat. Pagkatapos, ipinadala ni Frank si Joey sa Chinatown upang lapitan ang pinuno ng triad na si Larry Wong, na nanonood ng pelikula sa isang sinihan at may ibinebentang cocaine na nagkakahalaga ng $15 milyong. Humingi si Larry ng $3 milyong bilang paunang bayad at karagdagang 500,000 kapag naibenta na ang mga droga. Kalaunan, nakilala ni Frank si Larry sa isang ospital sa isang lugar na karamihan ay mga itim upang pag-usapan pa ang kasunduan. Nagpanukala si Frank ng isang deal upang hatiin ng pantay ang kita, ngunit tumanggi si Larry at hiniling kay Frank na magdesisyon kaagad kung gusto niyang bilhin ang mga droga, ngunit tumanggi si Frank. Kinabukasan, dumaan si Jimmy at ilan sa mga tinyente ni Frank sa isang fast food restaurant upang bumili ng pagkain, kung saan mapagkawang-gawa na nagbigay si Jimmy ng pera sa isang matandang babae at mga apo nito. Nang paalis na siya, biglang dumating ang mga pulis at inaresto siya dahil sa pagpatay sa mga Colombian. Lumalabas na isa sa mga bodyguard ni Tito ang nakaligtas at handang sumaksi. Sa Plaza Hotel, ipinaalam kay Frank ang pagkakaaresto sa kanyang mga tauhan at agad na inutusan ng kanyang abogado na siguruhin ang kanilang paglaya. Nang gabing iyon, matagumpay silang nailabas ni Jennifer. Nang dumating sina Roy, Dennis, at Thomas, nagalit sila nang makitang malaya si Jimmy at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Roy na pigilan ito. Kalaunan, sa Chinatown, naglunsad si Frank at ang kanyang mga tauhan ng isang brutal na pag-atake sa mga triad at inubos silang lahat. Nahuli nila si Larry Wong at pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ng kanyang nakatagong droga. Matapos patayin si Larry, nasamsam ni Frank at ng kanyang mga tauhan ng 100 kilo ng cocaine na nakatago sa mga drum ng betchin sa kanyang bodega. Ilang araw pagkatapos, ginamit ni Frank ang kinita sa droga upang pandohan ang muling pagtatayo ng Community General Hospital sa isang pamayanang karamihan ay mga itim. Sa isang pampublikong seremonya, pinuri siya sa isang ulat ng balita para sa kanyang bukas palad na donasyon. Sa panunood nito, nandiri ang mga detective. Ibinuhos ni Dennis ang kanyang pagkadismaya na sinasabing habang si Frank ay nabubuhay na parang isang hari, nahihirapan sila sa $35,000 bawat taon. Ikinakatwiran niya na ang sistema ng hustisya ay minamanipula na pabor kay Frank dahil sa kanyang kayamanan, kaya imposibleng mapatalsik siya ng legal. Pagkatapos ay iminungkahi ni Dennis na patayin si Frank at ipakita ito bilang isang pag-atake ng isang kaaway na gang. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Roy na pigilan ito, ngunit determinado si Dennis. Suportahan man siya ni Roy o hindi, determinado siyang iligpit si Frank. Isang gabi, sa isang nightclub, nagsasaya ang mga tauhan ni Frank habang tumabi si Frank para tumawag sa telepono. Kalaunan, dumating si Joey kasama ang isang potensyal na buyer mula sa Los Angeles. Matapos subukan ng cocaine, pumayag ang buyer na bilhin ito sa halagang $12 milyong, ngunit iminungkahi nito na mauuna ang kalahati ng bayad at ang natitira ay pagkatapos itong ibenta sa LA. Tumanggi si Frank at iginiit na agad na bayaran ang buong halaga. Pagkatapos nito ay iminungkahi ng buyer na iiwan niya ang isa sa kanyang mga tauhan at babalik kalaunan dala ang pera. Habang naghahanda na umalis ang buyer at si Joey, biglang binaril ng buyer ang isa sa mga bantay ni Frank sa pinto na nagbunyag ng pagtataksil ni Joey. Ilang sandali pa, sinugod ng mga armadong lalaki ang club na nagdulot ng marahas na shootout. Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan ni Frank si Jimmy na makatakas sakay ng isang kotse. Gayunpaman, isa sa mga umaatake ang kumapit sa sasakyan. Habang nagpupumiglas, napunit ni Jimmy ang kanyang maskara na nagpapakitang isa itong pulis. Lumihis si Frank sa tabi ng kalsada at napatay ang opisyal sa pamamagitan ng pagbangga rito gamit ang isang fire hydrant sa tabi ng kalsada. Nasaksihan ni Dennis at Thomas ang pagkamatay ng kanilang kapwa-opisyal at agad silang hinabol. Isang nakamamatay na habulan ang naganap sa Queensboro Bridge, kung saan nakipagpalitan ng putok sina Frank at Jimmy sa mga humahabol na opisyal.
Namatay ang lahat ng pulis maliban kina Thomas at Dennis. Sa gitna ng patuloy na habulan, nangyari ang isang trahedya, bumangga ang mga opisyal sa nakaparadang kotse. Maya-maya ay bumalik si Frank upang muli silang banggain. Tumakbo sina Frank at Jamie gamit ang kanilang mga paa, at kalaunan ay na-corner ni Jamie si Thomas at binaril siya sa dibdib na tumagos sa kanyang bulletproof vest. Ngunit bago pa siya makatakas, lumitaw si Dennis at binaril si Jamie, pagkatapos ay tinamaan siya ng bala sa ulo. Kalaunan, habang nasa libing ni Thomas, si Dennis, na labis na nalulungkot at nakukonsensya sa pagkawala ng kanyang mga kapwa-opisyal, ay hindi na nakatiis na magpatuloy sa seremonya. Tahimik siyang umalis at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa sandaling iyon, may isa pang sasakyan na huminto sa tabi niya. Laking gulat niya, ibinaba ni Frank ang bintana at binaril si Dennis hanggang sa mamatay bago mahinahong umalis. Pagbalik sa plaza, hinarap ni Frank si Joey na nabihag ng kanyang mga tauhan. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Joey, ngunit iginiit ni Frank na alam niya kung bakit niya ito pinagtaksilan. Inamin ni Joey na inalok siya ng pulisya ng pera at nangakong tatayo sa Witness Protection Program. Bilang tugon, walang awang inutusan ni Frank ang kanyang mga tauhan na ilibing si Joey kasama ang pera, hindi pinansin ang kanyang desperadong paghingi ng awa. Dahil napatay si Joey, binisita ni Frank ang apartment ni Roy. Hawak ang kanyang baril, isiniwalat ni Frank na nagtakda siya ng $250,000 na pabuya sa bawat detective na sangkot sa investigasyon. Binigyang katwiran niya ang pagpatay niya kina Tito, Larry, Clay, at Emilio sa pamamagitan ng pagsasabing sangkot sila sa trafficking ng mga kababaihan at bata, isang bagay na hindi niya matiis kahit bilang isang kriminal. Pinilit ni Frank si Roy na pusasan ang kanyang sarili sa isang upuan at umalis patungong subway. Gayunpaman, nagawa ni Roy na palayain ang kanyang sarili at hinabol si Frank. Nagharap ang dalawa sa loob ng subway, nakabunot ang mga baril. Binihag ni Frank ang isang pasahero at sumiklab ang isang barilan, ngunit napatay si Roy sa palitan ng putok. I don't eat forever. Sugatan, si Frank ay lumabas ng subway at sumakay sa isang taxi sa Times Square, hawak ang kanyang dumudugong tagiliran. Habang pinalilibutan ng mga pulis ang taxi, si Frank ay natigilan, hindi sigurado ang kanyang kapalaran habang papalapit sila. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.